Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 1. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa kultura at kapaligiran. Ngayon ay pumunta tayo sa ating unang aralin. Ito ay ang uri ng kultura. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang material at di-material na kultura. Natutukoy ang mga material at di-material na kultura ng kinabibilangan ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ating unang gawain, masdan ang mga larawan at ayusin ang mga ginulong letra upang matukoy ang salitang hinahanap. Ano kaya ang salitang hinahanap? Magaling! Ito ay wika. Magaling! Ito ay palayok. Tama! Ito ay alahas. Tama! Ito ay sayaw. Ang mga nahanap nating salita ay wika, palayok, alahas at sayaw. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating kultura. Ang wika ay paraan ng ating pakikipag-usap, ang palayok ay gamit sa pagluluto, ang alahas ay simbolo ng sining at pamumuhay, at ang sayaw ay pagpapahayag ng ating tradisyon. Sa bagong aralin natin, mas lalo pa nating aalamin kung paano ipinapakita ng mga bagay na ito ang yaman ng ating kultura at pagkatao bilang Pilipino. Tara, alamin natin kung ano ang kultura. Ang kultura ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang lugar. Ang kultura ng isang lugar ay binubuo ng mga katangi-tanging kaugalian, tradisyon at paniniwala, mga pagdiriwang, kagamitan, kasabihan, awit, sining at iba pa. May dalawang uri ng kultura. Ito ay ang kulturang materyal at kulturang di-materyal. Ang kulturang materyal ay mga bagay na nakikita, nahihipo o nahahawakan gaya ng kasuotan, kasangkapan, pagkain, tirahan, palamuti sa bahay at sa katawan at sa iba pa. Narito ang mga halimbawa ng kasangkapan na ginagamit ng ating mga ninuno noon. Una ay ang banga na ginagamit nila upang mag-imbak ng pagkain at tubig. Gumagawa din sila ng kwintas na gawa sa mga kabibi bilang isang palamuti. Gumagamit sila ng itak para sa pagputol ng mga bagay at gumagamit sila ng pana at palaso sa kanilang pangangaso. Ito naman ang mga halimbawa ng kasuotan ng ating mga ninuno noon. Sila ay gumagamit ng kangan at bahag, barong, o kamiseta de chino at salawat. Ang mga kababahihan naman ay gumagamit ng barot saya o kaya ay tapis. Narito naman ang ilan sa mga kagamitang gamit sa pagkain at pagluluto. Ginagamit nila ang dahon ng saging, palayok, bias ng kawayan at baon ng nyog. At ang kanilang tahanan ay ang bahay kubo. Ang kulturang di-material naman ay mga bagay na di nahahawakan o di nahihipo gaya ng awit, sayaw, sining at panitikan, mga tradisyon, kaugalian, paniniwala, edukasyon, pagpapahalaga, pamahalaan at iba pa. Para sa edukasyon, ang karanasan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa kanilang kapaligiran ang nagsilbing pagkatuto ng mga tao. Halimbawa nito ay ang pagluluto, paglalaba, pangangaso, pagtatanim at pangingisda. Halimbawa naman ng kaugalian ng ating mga ninuno noon ay ang bagong mag-asawa ang lalaki, siya ay naninilbihan muna sa pamilya ng babaeng ibig niyang pakasalan. Siya ay umiigib ng tubig o nagsisibak ng kahoy.
Sa pamahalaan naman ng ating mga ninuno, barangay ang tawag sa pamayanan at ito ay pinamumunuan ng datu, katulong ang mga pangkat o konseho ng matatanda na tinatawag nilang maginoo. Para sa paniniwala at rehiyon, bathala ang isa sa tawag sa tinuturing na Panginoon ng ating mga ninuno. Naniniwala din ang ating mga ninuno sa mga espiritual na tagapagbantay na tinatawag nilang Diyos, Diwata at Anito. Para sa sining at agham, iba-iba ang mga disenyo at hugis ng mga kagamitan gaya ng krus, bulaklak, tatsulok at iba pa. Ang pagkahilig din sa sining ay pinapakita rin sa mga tattoo sa katawan. Tagalog, Kapampangan, Ilocano at Sambal ang wikang ginagamit sa Rehiyon 3. Tandaan, ang kulturang material ay mga bagay na nahahawakan natin gaya ng kasangkapan, kasuotan, pagkain o tahanan. At ang kulturang di material naman, ito yung mga hindi natin nahahawakan gaya ng edukasyon, kaugalian, pamahalaan, paniniwala at relihiyon, sining at agham at wika. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, tukuyin ang mga sumusunod kung ito ay kulturang material o di material. Una ay ang bahay kubo. Ito ba ay kulturang material o di material? Magaling, ito ay kulturang material. Ikalawa, pagmamano sa matanda. Ito ba ay kulturang material o di material? Tama, ito ay kulturang di material. Ikatlo, pangingisda at pangangaso. Ito ba ay material o di material? Magaling, ito ay kulturang di material. Ikaapat, dahon ng saging. Ito ba ay kulturang material o di material? Tama, ito ay kulturang material. Ikalima, paglalagay ng tattoo sa katawan. Ito ba ay material o di material? Magaling, ito ay kulturang di material. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa mga bagay na makikita sa ating kapaligiran. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga bagay na makikita sa kapaligiran, na ilalarawan ang sariling kapaligiran. Natutukoy ang kaugnayan ng kapaligiran at kultura ng kinabibilangang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naiguguhit ang mga mahahalagang bagay sa kapaligiran na may kaugnayan sa kultura at nakakapagbahagi ng sariling karanasan tungkol sa paksa ng iginuhit na larawan. Ngayon naman ay pagmasdan ang larawan. Ano ang iyong nakikita? Ano ang kabuhayan ng nakita sa larawan? Ito ba ay mangingisda o magsasaka? Magaling! Siya ay isang magsasaka. Ano ang makikita sa larawan? Ito ba ay magandang kapaligiran o maruming kapaligiran? Tama, ito ay magandang kapaligiran. Bakit mahalaga ang kapaligiran tulad ng palayan sa buhay ng mga tao? Ito ba ay dahil dito nang mula ang ating pagkain? O dahil ito ay simpleng tanawin lamang? Magaling! Mahalaga ang kapaligiran tulad ng palayan dahil dito nagmumula ang ating pagkain. Kapag tayo ay tumingin sa ating paligid, makikita natin ang mga puno, ilog, bundok, hayop at iba pang bahagi ng kalikasan. Lahat ng ito ay tinatawag na kapaligiran. Ano nga ba ang kapaligiran? Tara, alamin natin ito. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nasa ating paligid. Gaya ng ilog at kabundukan, gaya din ng isda at karagatan, gaya ng talon at kagubatan, o kaya naman ang syudad na kung saan tayo naninirahan. Ang kapaligiran ang nagbibigay sa atin ng pagkain,
malinis na tubig at sariwang hangin. Sa araling ito, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang ating kapaligiran at kung paano natin ito aalagaan. Alamin natin ang mga bagay na may buhay na makikita sa kapaligiran. Ang tao, hayop at halaman ay mga halimbawa ng mga bagay na may buhay sa ating kapaligiran. Narito naman ang mga bagay na walang buhay na makikita sa kapaligiran. Una ay ang mga anyong lupa gaya ng bundok, burol, kapatagan, desyerto, at lambak. Ikalawa ay ang mga anyong tubig gaya ng ilog, lawa, dagat, at karagatan. Narito naman ang mga bagay na gawa ng tao o man-made na makikita sa kapaligiran. Mga bahay o gusali, mga sasakyan gaya ng jeepney, tricycle o kotse, mga estruktura gaya ng mga palengke, daanan, mga tulay, simbahan o paaralan. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Ilagay sa tamang hanay ang mga bagay na makikita sa ating kapaligiran. Tukuyin kung ito ay bagay na may buhay, walang buhay o gawa ng tao. Una ay ang tulay. Ito ba ay bagay na may buhay, walang buhay o gawa ng tao? Magaling! Ang tulay ay gawa ng tao. Ikalawa ay halaman. Magaling! Ikatlo, tama! Ikaapat, magaling! Ikalima, tama! Ika-anim, tama! Ika-pito, magaling! Ika-walo, tama! At panghuli, mahusay. Sa panahon ngayon, makikita natin ang maraming pagbabago sa kapaligiran kung ihahambing natin ito sa mga nagdaang mga taon. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ng kapaligiran ay ang pagbabago rin ng kultura ng mga tao. Noon, ang kapaligiran ng mga tao ay kabundukan, kapatagan at karagatan at ang kanilang kabuhayan ay pangingisda at pagsasaka. Ngayon ay marami ng pagbabago sa kapaligiran. Madami na ang mga gusali, mga sasakyan at nag-iba na rin ang kabuhayan ng mga tao. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang kapaligiran at kultura natin ay magkaugnay. Narito ang ilan sa mga kaugnayan ng kultura at kapaligiran. Una ay ang kapaligiran bilang tagapagsalaysay. Bawat puno, ilog, bundok at bato ay may sariling kwento. Kung paano ito nabuo, nakatulong sa tao at naapektuhan ng panahon. Kapag naiintindihan natin ang mga kwentong ito, mas natututo tayong magpahalaga at mag-alaga sa kalikasan. Halimbawa nito ay ang ating mga ilog. Ang ilog ay may kwento kung paano ito naging daanan ng mga sinaunang tao para sa pangingisda at pagkukuhanan ng tubig. Ngunit ngayon, ang ilan ay marumi na dahil sa pagtatapon ng basura. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na dapat nating itong pangalagaan upang patuloy itong makatulong sa susunod na henerasyon. Isa pang halimbawa ay ang bundok. Ang bundok ay may kwento ng pagiging tahanan ng iba't ibang halaman at hayop. Noon, nagsilbi rin itong taguan at pinagkukunan ng yaman ng mga tao. Ngunit ngayon,
Naaapektuhan na ito ng pagbimina at pagputol ng puno. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na kailangan nating ingatan ang bundok upang manatili itong buhay at nagbibigay ng biyaya. Sunod naman ay ang kapaligiran bilang tagapag-ugnay. Sa pamamagitan ng mga kwento at alamat, na ipapasa ang tradisyon at kaalaman. Kung ano ang ginagawa natin sa kapaligiran ngayon ay makakaapekto sa buhay ng susunod na henerasyon. Halimbawa, noon, ang mga ninuno natin ay nagkukwento ng alamat tungkol sa isang ilog upang turuan ang kabataan na igalang at alagaan ito. Hanggang ngayon, dala pa rin natin ang mga aral na iyon. Kung patuloy nating iingatan ang ilog, makikinabang din dito ang ating mga anak at apo. Sunod naman ang kapaligiran bilang pagkakakilanlan. Ang mga alaala, tradisyon at kasaysayan ng isang lugar ay nakakaapekto sa kung sino tayo. Ang lugar na kinalakihan natin ay nagiging bahagi ng ating pagkatao. Upang mas maunawaan natin ito, dumako tayo sa ating gawain. Basahing mabuti ang bawat pahayag, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa kapaligiran at mali kung hindi. Ang pag-aalaga sa mga hayop at halaman sa paligid ay nakatutulong sa pagpapanatili ng ating pamana at pagkakakilanlan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ikalawa, ang pagtatapon ng basura sa ilog ay pagpapakita ng pagmamalaki sa ating kultura. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali dahil ang pagtatapon ng basura sa ilog ay nakakasira sa ating kalikasan. Ikatlo, ang pagsira sa mga makasaysayang lugar at puok ay makakatulong sa pagpapalaganap ng kultura. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali dahil ang pagsira sa mga makasaysayang lugar ay hindi makakatulong sa pagpapalaganap ng kultura. Ikaapat, ang mga alamat tungkol sa bundok, ilog at dagat ay bahagi ng ating kultura at nagtuturo ng paggalang sa kalikasan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Ikalima, ang pagsasagawa ng bayanihan sa paglilinis ng paligid ay parehong pagpapakita ng malasakit sa kalikasan at sa kultura ng pagtutulungan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Para naman sa inyong output, gumuhit ng isang larawan ng kapaligiran na makikita sa inyong komunidad. Isulat sa ibaba kung ano ang iyong gagawin upang mapangalagaan ito. Maaari mo itong maging basihan sa paggawa ng iyong output. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Mga bata, ngayon natutunan natin na ang kultura at kapaligiran ay magkaugnay. Ang ating mga kaugalian, tradisyon at pamumuhay ay nakabatay sa kalikasan na nagbibigay sa atin ng pagkain, tirahan at kasaysayan. Kaya bilang mga bata, tungkulin nating alagaan ang ating kapaligiran upang manatiling buhay ang ating kultura para sa susunod na henerasyon. Tandaan, kapag iniingatan natin ang kapaligiran, iniingatan din natin ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Hanggang sa muli!